Ang Allah, ito po ay pansariling pangalan ng lumikha. Siya ang lumikha ng kalangitan at kalupaan. Siya ang nagbigay buhay sa atin at babawi ng buhay. Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, malikil qudusil azizil hakim. Ang mga kalangitan at mga kalupaan ay nagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ay ipinarating ko sa iyo sapagkat ang kalangitan, maging ang mga anghel, ay nagpupuri sa kanya. Nasa kalupaan, tayo ay nasa lupa. Ano ang gagawin natin? Kailangan natin ay magpuri tayo, ay luwalhatiin, dakilain natin ang tagapaglikha. Sapagkat hindi mo maitatanong kung ano ang dahilan bakit ba tayo nabubuhay. Tama yung ginagawa natin. Kumakain, natutulog, nag-aaral, nagtatrabaho. Pero pagkatapos nito, ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin da'ikatul maut. Lahat ng may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Ibig sabihin, anuman ang katayuan natin dito sa buhay, ikaw man ay mahirap, mayaman, tenyag ka man o anuman ang inyong mga katayuan sa buhay, tayo po ay pansamantala lamang. Maraming mga tao na hindi sapat sa kanila ang isang bahay, dalawang bahay, hindi sapat sa kanya isang malaking lupa. Ano po? Hindi sapat sa kanila yung mga isang unang palapag, hanggang 3, 4, 5 palapag. Ano po? Pero ang katotohanan ay ganito, ang bahay ay nasisira, ang mga sasakyan ay kinakalawan, ang may mga kalakasan humihina at nakakaramdam tayo ng karamdaman, ng mga sakit, at ang buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. So kailangan natin pag-isipan na ano ba ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Sinabi ng Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilikha lamang ang mga jin, yung mga hindi nakikita. Kaya nga yung ating mga kababayan, ang ating mga ninuno, pinapapasok na tayo sa gabi sapagkat sinasabi nila, oy, pumasok ka na, baka ikaw ay makasagasa, makatundog ka ng, makabangga ka ng mga hindi mo nakikita. Kasi totoo, lumikha ang makapangyarihang Allah ng jin sa sila ay mga hindi nakikita. Kumbaga sa yung sa Bisaya, sa Waray, ito nga di nakikita, mga engkanto, sugit. At gilikha din ang tayo mga tao upang sambahin lamang ang tagapaglikha. Subalit paano natin masasamba ang tagapaglikha? Kailangan malaman mo kung sino siya. Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran sa Suratul Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ating wika itong ibig sabihin, sa ngalan ng Allah, ang pinakamabagin, ang pinakamawain, ipahayag, siya ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak, hindi siya ipinanganak. Ang Allah, ang God, ang Rab, ang ating Panginoon. Hindi siya katulad o kawangi sa kanyang nilikha. Kaya hindi siya pwedeng tawaging ama. Sapagkat ang ama, yung ating tatay, yung asawa ng ating nanay, yun ang ama. Ano po? So, hindi natin pwedeng tawagin siyang ama yung tagapaglikha. Sapagkat hindi siya kawangis o katulad sa kanyang mga nilikha. Halimbawa yung hayop, mga hayop, baboy at saka yung pusa at saka yung aso. May mga ama yan, no? May mga ina yan. So, hindi natin pwedeng ihalin tulad ang tagapaglikha sa kanyang mga nilikha. Ibig kong sabihin, kapatid, malaki ang kasalanan magagawa ng tao kapag siya ay sumamba sa mga nilikha ng Diyos. Ang mga tao noon hanggang sa ngayon nagkakasala because they worship created things rather than the Creator. Sinasamba nila ang mga nilikha ng Diyos, ng Allah. Halimbawa, kahoy, inukit yan, lagyan ng pintura, lagyan ng mata, lagyan siya ng buhok, sasambahin naman yan, no? O kaya naman, pipicturean siya, tapos naman ay ilalagay naman sa dingding, sasambahin. Malaking kasalanan po yan. Maging ang ating kapwa-tao, halimbawa, yung mga tinatawag nilang mga santo-santa, hindi siya pwedeng hingian ng tulong o kalinga. Sapagkat hindi natin siya pwedeng hingin ng tulong sapagkat sila rin ay katulad natin na may kamatayan, nakatikim ng kamatayan at sila rin ay mahina, humihingi ng tulong at kalinga sa tagapaglikha. Lalo na rin ang mga propeta. Halimbawa, sina Jesucristo. Si Jesucristo ay katulad din natin yan, mga kapwa-tao. Ang kaibahan lang sa kanya, pinili siya bilang isang propeta. Pero bilang ako yung nagpastor ng born again, ang Biblia mula sa Genesis hanggang Revelation ay hindi sinabi ni Jesucristo na, oy, sambahin ninyo ako. Hindi rin niya sinabing, ako ay tagapaglikha, ako ay God. Bagkus, nabasa ko sa Biblia, sa Book of Matthew, sa Book of Mark, na sinabi niya na, ang ating Panginoon ay isa lamang. Ako ay mula sa Kanya at ako ay Kanyang sinugo. Ibig sabihin, hindi nagkatawang tao si Jesus. Sapagkat siya ay tao na iniluwal ni Birhen Maria. At pagkaraan ng 7 araw, tinuli siya. Kapwa-tao natin siya. Kakaiba ang kanyang paglikha. Wala siyang tatay. Mas nakakamangha si Adan. Nilikha si Adan, walang nanay, walang tatay. Mula sa lupa.
At nakakamangha rin si Eva. Si Eva, na asawa ni Adan. Kasi nilikha si Eva, yung pangalawang tao, na hindi rin siya ipinanganak ng babae. Siya ay mula sa pinakabaluktot na tadyang ni Adan. Nakakamangha. Ganon din si Birhen Maria, nagkaroon siya ng anak na walang lalaking nakasiping sa kanya. Yan ang tinatawag na kamangha-manghang paglikha ng tagapaglikha. Dapat ba natin silang sambahin? Hindi. Ang sasambahin natin, yung lumikha sa kanila. Ang Allah na siyang lumikha ng kalangitan, kalupaan, nagbigay buhay sa babawi ng buhay. Hindi mo na maitatanong kasi maaari itong nalaman mo na kung may naunang propeta, may huling propeta. Ang huling propeta si Propeta Muhammad. Siya ay sugo mensahero. Nais kong ibahagi sa iyo, kapatid, na ang relihiyon ay dalawa. Ang unang relihiyon, yung aprobado at perpektong relihiyon binigay ng Allah sa sangkatauhan. Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Sa ating wika, nilubos ng Diyos ng Allah ang kanyang paglingap sa atin, ibinigay sa atin ang Islam bilang perpektong relihiyon para sa atin. Ibig sabihin, sino mang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam ay hindi tatanggapin, sapagkat Islam lamang ang binigay ng Diyos sa sangkatauhan. Walang mga propeta o disipulo na nagsabi na gumawa kayo ng relihiyon. Wala. Sapagkat ang sino mang gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, hindi tatanggapin. Kaya nga naman, bakit marami mga relihiyon na aking nalalaman, nakikita? Yan po ay man-made. Kata ng tao, man-made. Gawa-gawa ng tao. Kaya nga ang Rizalista, hinango sa pangalan ni Jose Rizal. Budismo, hinango sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, hinango sa pangalan ni Kristo. Pero sinabi ba ni Jesus na gumawa kayo ng relihiyon? Wala, sapagkat maging ang Pilipinas, bago dumating ang mga Espanyol, ang mga Amerikano hapon, ay Islam na ang relihiyon ng Pilipinas. Kaya nga kung mapapanood mo at maririnig mo ang kanta ni Yoyoy Villame, "When Magellan landed in Mactan, March 1521, lamang dumating sila." At pagdating nila dito, ang mga tao ay halos dito mga mananampalatayang Muslim. Nagkaroon lamang ng Kristiyano at mga iba't ibang sikta nung sila ay dumating. Ano nga ba ang dala ng mga Espanyol? Tabak, baril. Pero ano ang ating ginagawa ng ating mga kababayang mananampalataya? Ang ibig sabihin pala ng Muslim ay mananampalataya. Salitang Arabic ang Muslim at ang mananampalataya Tagalog. Ang dala ng ating mga ninong ay kapayapaan. Islam, relihiyon ang kanya dinala. Ang Islam ay hinango sa salitang salam na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Total submission and obedience to the will of God, Allah. Ngayon kapatid, hindi natin alam ang mangyayari mamaya at bukas. Kahapon ay lumipas na. Mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Marami na tayo mga kababayan, kamag-anak. Yung nanay ko nauna na sa akin, di ba? Tapos marami din tayo mga kabas na nauna na sa atin. Ibig sabihin, dumating na sa kanila ang katapusan ng kanilang buhay. Sino ngayon ang susunod na mamamatay? Tayo mga nabubuhay. Pero ito ay ghaib, inilihim ng Allah. Kung ako, ikaw, asawa mo o anak mo, inilihim ng Diyos yan. Kaya maganda inilihim dahil hindi natin alam. Pero sigurado na lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Ano ang gagawin natin para tayo ay magkaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Tunay na kapanatagan at kapayapaan. Simple lang. Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Kung anong sinabi nila, sabihin natin. Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, "Walilladina kafaru birabbihim adabu jahannam wa bi'sal masir." And those who disbelieve in the Lord is the torment of hell. Destination. Masama ang patutunguhan sa mga taong hindi naniniwala sa tagapaglikha. "Innal ladina yakshawna rabbahum bil ghaibi lahum magfiratun wa ajrun kabir." Pero verily those who believe in their Lord unseen, they do not see him, nor the punishment of the hereafter. There will be forgiveness and a great reward. Sino man sa atin na naniniwala sa tagapaglikha, na kahit hindi natin nakita ang Diyos ang tagapaglikha, ay naniniwala din tayo sa kaparusahan sa kabilang buhay. Matatanggap natin ang kapatawaran at mga biyaya. Kaya mainam ito na pinahintulot, tinakda ng Allah, nag-usap tayo. Nang sa ganong bawian man tayo ng buhay, ay wala na rin tayong sagutin sa isa't isa, sapagkat ibinahagi ko sa iyo ang kagandahan ng relihiyong Islam. So ang gagawin natin ay gawin natin ang mga ginawa ng propeta. Sabihin natin ang ginawa nila. Sila'y sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kaya aalalayan kita bilang ideklara natin para nang sa ganun makamta natin ang assurance of salvation sa awat habag ng Allah. Taas ang kanang kamay bilang pagsaksi na isa lamang taga-paglikha. Kaya kapatid, practically speaking, kung dalawa ang mayor, magkakaroon ng kaguluhan. Kung tatlo ang presidente, magkakaroon ng kaguluhan. Talaga, there is only one God, Allah. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Muhammad Rasulullah, si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Sabihin mo ang ganito mula sa kaibuturan ng iyong puso. Ashhadu an la ilaha
ilallah ilallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluhu. Ako'y sumasaksi Sumasaksi at naniniwala naniniwala na walang ibang Diyos na walang na dapat sambahin dapat sa maliban sa Allah. maliban sa At ako'y sumasaksi sumasaksi na si Propeta propeta Muhammad Muhammad ay huling sugo sinusugo ng Allah. ng Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sabihin mo, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalangin ko sa Allah na lalong paramihin ng Allah ang inyong mga biyaya, kaalaman patungkol sa pag-espiritual at ipagpatuloy mo ang paggalang sa magulang, kapatid, mahalin mo yung ating kapwa-tao sapagkat tunay nga, walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino mang naniniwala sa nag-isang tagapaglikha sa Allah at gumagawa ka ng maraming kabutihan, pinangako ng ating Panginoon ng Allah ng Rab na ikaw ay maninirahan sa paraiso, alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy.